Hello guys, welcome back sa aking channel. So for today's video, first time wiring guys ng Starfruit na materialis na to. So guys, I did a video like 5 months ago sa material na to. So this is acquired by Air Layering 5 months ago. So may kasama to na buhay din. So ito siya guys, meron na siyang ulit bunga. Yan o. Imagine guys, napakaliit lang. So gagawin din natin itong materials ng bonsai. So naisipan ko siyang gawing bonsai material kasi napaka-interesting ng punong ito. Tapos na sa ganitong kalaki lang magbubunga siya. Ito guys, meron na siyang bulaklak oh. So ang gagawin natin dito guys, lilinisan natin siya. First time wiring ng mga branches. Ipoposition natin yung mga branches niya. So nagsilakihan na yung iba. So magpuputol tayo ng mga branches. Konti pa lang naman yung branches niya guys. So before that, intro muna tayo. So hello guys, so ang gagawin muna natin dito ay lilinisan natin ng konti kasi may mga dead branches siya. So simulan natin guys. Tanggalin natin konti yung mga dahon sa i-wire natin. So napansin nyo guys, kasi ito nireposition ko to dati, nakapatayo to ganyan. Nakaganyan siya, pero mas nagustuhan ko siya sa ganitong style na parang semi-cascade. So gagawin natin guys, dahil yung mga branches niya mayroon papunta doon, tapos may papunta rito. Etong isang to, etong isang to, i-cut back natin to, pero hindi natin sasagad dito. So mayroon siyang mga buds dito sa likod, tatakpan guys. Yan. Eto meron bud siya dito, so hindi muna natin sasagad dito. Gusto kong magkaroon siya ng back budding dito sa likod para may madala ako dito. Tinanggal natin may bulaklak guys. So pag nagde-develop tayo ng bonsai, wag muna natin siyang pabungahin kasi magkakaroon to ng epekto sa growth ng halaman na dine-develop natin. So lilinisin natin yung nakat dahil para madali siyang magkalos guys. Yan. Tapos meron din tayong homemade na cut paste. So guys, para gusto nyo makita paano ko ginawa itong cut paste na to, meron tayong video na how to make a cut paste. Yan. So linisan muna natin siya guys. Ito, malaki na yung dieback dito. Yun. Tanggalin mo natin guys yung ibang dahon para madali nating makita yung design na gagawin natin.
So simple lang naman guys ang design nito. Informal na semi-cascade ang dating. So unti-unti natin dadalhin dito yung mga branches sa part na to. At tapos maglalagay din tayo dito back branch. Ito medyo naging hotdog siya rito. So pag may tumubo rito na bud sa bandang gitna dahil meron siyang bud dito, baka i-cut back natin dito. For now, hindi na muna natin siya gagalawin guys. Lilinisan lang natin. Ito, patay na tong sangang to. Yun. Tanggalin lang natin guys. Medyo, kung papansin nyo to guys, may inverse taper dito. So malaki siya rito, tapos maliit sa bandang gitna, medyo hotdog pa. So gagawin natin, babawasan natin dito ng konti. Yan. So guys, pag nag-cut tayo, make sure na linisin natin yung pinagputulan para madali siyang maghilom. So yan. Yan na natin ng konting cut paste. So ito medyo nag-die back to ng mahaba-haba. Yun. So sa bandang likod guys, meron din siyang, so napansin ko sa ugali ng materialis na to, pag halimbawa nag-cut pack ka dito, so ganito kahaba yung nagda-die back. So pag nagputol tayo sa ganitong materialis guys, bigyan natin ng allowance yung die back. So meron pa ditong kailangan linisin. So guys, dito sa may bandang likod medyo mahaba din yung die back nito. So guys, dito sa bandang to, sa taas, so eto, hindi muna natin siya puputulin dahil gusto natin lumaki yung trunk niya. So hayaan muna natin to guys. So dito natin kakat to guys. Lalagyan natin room na para sa die back niya. Kasi pag kinat natin ng masyadong masyadong short dito sa branch na to, mahaba yung dinadie back nito. So dito natin muna siya ikakat for the meantime. So ito guys, hindi muna natin siya puputulin. Ito natin siya puputulin. So guys, ito
Isa. Ngayon guys, dito sa part na to, so baka tatanggalin natin itong mga wick na linisin natin na konti guys. Yung i-wire natin. Hindi natin puputulin to dahil ito yung nasa first branch na parang naka semi-cascade siya. So pag i-develop natin yung isang branch guys, wag munang puputulin. Kasi ihina yung branch na yon. Tayo magbawas ng dahon. Pwede naman tayo magbawas ng konting dahon guys. So itong materialis na to guys, hindi naman siya ganong maselan. Yun lang napansin ko sa kanya pag nagputol ka ng sanga nito, yung dieback niya medyo mahaba. But hanggang dun lang yun. Pagkatapos tumubo yung kanyang shoot, nagiging okay naman siya. So yung roots nito guys, nung kinuha ko siya sa mother plant, napakakonti lang. So hindi siya maselan in the sense na dun sa konting roots na yun nabuhay siya guys. So sa tingin ko magandang gawing materialis to bilang isang fruiting bonsai. So ito na guys, i-wire na natin isa-isa. So, anchor lang natin dito sa bandang likod. Itong maliit na twig na to guys, hindi natin muna i-wire kasi pag winire natin to sa ganitong kaliit na sanga, ang tendency nito mamamatay itong sangang to. So hayaan muna natin siyang lumakas ng konti. So ang gagawin ko to, dadaling ko siya banda dito sa likod kasi ito yung naisip kong muntik na guys. So ito yung gagawin kong harapan niya. Ayan guys, dito yung harap niya. Tuloy natin pag-wire guys. Actually guys, hindi naman kailangan i-wire natin lahat yung sanga. Ginagawa ko lang to para ma-direct ko yung sangang gusto kong i-develop na maayos para lumaki siya ng mabilis. So dito sa bandang ilalim, tinanggal natin yung
yung mga excess na sanga dito. Dahil ito yung pinakamalakas na sanga, siya yung gagamitin natin guys para tumuloy dito. Anyway, dito sa magbabakbad pa naman ito banda rito. Kasi marami pa rin siya namang buds dito guys. So nakita nyo may bulaklak pa rito sa bandang ilalim. Yan guys. Ito guys, lalagay natin sa likod dito. Guys, kung tatanungin nyo ako kung ano yung magamitin na wire, sa tingin ko yung 2.5 guys, gamitin siya. Madalang lang yung gumagamit ng mga yung 3 na malalaki, kasi minsan ito na kaligtaan ko lang gawin kasi busy sa work. So yan na guys. Etong isang to guys, hindi ko muna i-wire kasi mahina pa siya. So poporma na natin guys. So hindi naman natin pahabain to guys. Pag nakuha ko na yung desired na laki nito, puputulin din natin to guys. I-cut back din natin. So for the meantime, kaya hinahabaan ko yung wire na to para yung direction ng lakas ng tubo nasa taas. Dalhin lang natin dito ng konti sa may bandang harap guys. So pag ganitong kalaki na yung branch guys, makunat na siya. Pag medyo bata pa na ganito, brittle siya guys. So mas maganda yung medyo lignified na yung isang sanga bago natin laruin sa pag-aano, sa pagbe-bend.
So guys, mapapansin nyo, medyo semi-twisted yung mga sanga para 3D siya. Kumbaga, kung kahit sa angle mo tignan, makikita mo yung pagkaka-bend ng mga sanga. Pag ganito guys, maliit pa na ganito, medyo dahan-dahan lang sa pag bibend kasi napaka-brittle ng balat niya pag ganito pa lang. So guys, pagka medyo mahirap siyang i-bend, i-doblehin natin guys, kasi para hindi tayo mahirapan. Kasi pagka medyo malaki na, medyo rough na yung bark niya, medyo makunat na siya guys. Ingatan lang po yung mga buds na huwag matakpan. Kaya kailangan natin to pag nagde-develop tayo ng mga sanga.
Okay guys, for the meantime, ganito muna yung itsura niya. So pag dami-dami ng mga sanga niya guys, i-wire natin ulit. So para makita nyo kung ano yung development nito, kung hindi pa kayo napag-subscribe, subscribe po sa aking channel. Hit the notification button for more updates. Thank you for watching The Yard Grower. Till next time guys.